never leave you, never forsake you. No matter what you're going through, I've got good news for you. I'll be with you always. I'll never leave you, never forsake you. No matter what you're going through, I've got good news for you. I'll be with you always. In stormy weather, it is my pleasure. I want to take care of all your needs. Trust me and you will see, I'll be with you always. In stormy weather, it is my pleasure. I want to take care of all your needs. Trust me and you will see, I'll be with you always. I'll never leave you, never forsake you. No matter what you're going through, I've got good news for you. I'll be with you always. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa Hebrews 13:5, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Manatili lang po tayo sa Panginoon at siya ay mananatili sa atin at mapanghahawakan natin itong salita ng Panginoon sa atin na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Alvin. Kapayapaan sa lahat ang aming bati mula po dito sa DFC Joying, Taiwan. Basahin po natin ang ating paksa ngayong umaga sa Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 10. Efeso chapter 2 verse 8 hanggang 10. Sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, sa pangalan ng Panginoong Jesus, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa inyong masaganang biyaya na alam namin na patuloy naming mararanasan. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pag-aaral. Dalangin ko po ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu sa amin, na kayo po ang mahayag, kayo ang makilala, kayo ang mapapurihan, kayo ang maparangalan. Salamat po sa pagkakataong kami, Panginoon, ay makapag-aral ng inyong mga salita at magbigay ito sa amin ng kaliwanagan sa aming mga isipan at patuloy kaming magkaroon, Panginoon. Patuloy naming maranasan yung pag-asa namin sa inyo. Salamat po, Ama, sa inyo pong lahat ng papuri. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sa verse 8 po, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y
kaloob ng Diyos. Sa Acts 20:24, ang magandang balita po ay tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay habag niya sa ating lahat. Ito po ay para sa ating lahat na hindi karapat dapat na tumanggap, pero minarapat ng Panginoon na maranasan natin yung kanyang habag. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Yung salvation po ay deliverance from sin or deliverance from the eternal punishment of sin sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung faith, sabi po sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Yung ibig po sabihin ng sa kanyang pangalan ay sa pamamaraan ni Kristo. Ang pamamaraan ni Kristo ay pamamaraan ng Ama, ng Diyos. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap. Ang lahat ng tumatanggap po sa salita ng Diyos o sa aral ni Kristo ay tumatanggap din mismo sa Panginoong Hesus. Ulitin ko po sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So matatanggap daw po natin yung biyaya ng kaligtasan kung tayo ay sasampalataya. At simple lang po yun, sasampalataya. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Dahil ito pong biyaya ng kaligtasan ay gift or kaloob ng Diyos para sa atin. Pero kahit pag po sinabi kasing gift, ito po ay walang bayad. Pero nasa recipient po yun kung tatanggapin niya yung gift na yun o hindi. Meron tayong decision or meron tayong choice kung yung gift ng Panginoon para sa atin na biyaya ng kaligtasan ay tatanggapin natin o hindi. So nasa atin po yun. Pero yung biyaya ng Diyos ay para po sa lahat. At matatanggap natin yon sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ito pong aklat ng Efeso ay isinulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa lugar ng Efeso. Kung papansinin po natin sa verse 8, yung salitang saved na ginamit ay past tense, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. So ang sinusulatan ni Apostol Pablo ay mga ligtas na o yung mga nakaranas na ng biyaya ng Panginoon. So tapos na po yung kaligtasan, natanggap na nila. It is a past tense. Sa English po ay, for by grace are ye saved through faith. At saan po sila ligtas? O sa atin na sumampalataya sa Panginoong Hesus at natanggap na rin itong kaligtasan na ito. Meron din pong sulat si Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, chapter 1, verse 12 hanggang 13, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So yung kaligtasan po na tinutukoy dito ng Apostol Pablo sa talata na ating binasa sa Efeso 2:8 ay kaligtasan sa kapangyarihan ng kadiliman.
deliverance, or who hath delivered us from the power of darkness, o kapangyarihan ng kaligtasan sa kapangyarihan ng kasalanan. Tapos mula doon sa kadiliman ay dinampot tayo ng Panginoon at inilagay sa kanyang kaharian, sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, yung kaliwanagan. Kaya simple lang po yung para sa tao naman, sumampalataya lang sa Panginoon. Ngayon, ang sabi po sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. So wala ka pang, pagka sinabi ng Diyos na ligtas ka talaga. Kahit wala ka pang ginagawa. Pero depende po yan sa sitwasyon. Halimbawa, yung kasama po ng dalawang kasama ng Panginoon na napako sa krus. Puntahan ko po yun sa Lucas chapter 23 verse 39. At siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Sabi po nung katabi ng yung isa na nakapako na kasama ng Panginoon, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Pero yung isa naman, sumagot naman. Sa 40, datapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapwat ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. So, etong isa naman ay guilty sa kanyang kasalanan. At alam niya na ang Panginoong Hesus ay hindi gumagawa ng masama. Tapos sabi niya sa Panginoong Hesus sa 42 at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Makikita natin na itong kasama ng Panginoon na nakapako ay sumasampalataya ngayon sa Kanya. Kasi meron siyang declaration ng kanyang faith. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. So, tinatanggap niya ang Panginoon. Tinatanggap niya rin, marahil ay narinig niya rin ang kahit papaano yung mga aral ni Kristo. O kung hindi man, ay sumasampalataya siya mismo sa Panginoon. Ang response sa kanya ngayon ng Panginoon, at sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Alam ng Panginoon tiyak na ng Panginoong Jesus na sa oras na yon ay yun na rin yung huling araw niya na siya ay mamamatay na. Kaya sabi ng Panginoon, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Dahil sumampalataya siya yun po ay wala pang ginagawa. Pero iniligtas na siya ng Panginoon. Kasi hindi naman po makakababa yung hindi po yun makakababa para gumawa pa. Nakapako po yung kanyang mga kamay. Kasi ang kamay po ang gagawa Ito wala pang ginagawa. O pagkatapos sumampalataya, wala na rin magagawa Iniligtas ng Panginoon. Kaya ang katiyakan natin sa kaligtasan ay salita ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri.
no, hindi ka pa gumagawa ng mabuti para sa Diyos. Pero sumampalataya ka sa Panginoon dahil narinig mo yung magandang balita tungkol sa biyaya ng Panginoon, ay naranasan mo na ngayon itong biyaya ng kaligtasan. Pero paano naman po ito para sa atin? Na hindi naman yung pagtanggap natin sa Panginoon last minute ng ating buhay. Dahil tayo ay mga buhay pa. Marahil parang mga patay kung tayo ay natutulog habang nagde-devotion. Pero tayo po na meron pang pagkakataon, binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Tulad nitong umaga na ito na tayo ay gising pa. Ibig sabihin ba na hindi kailangan ng gawa para sa kaligtasan? Kasi ulitin ko po yung talata natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Hindi galing sa sarili natin yung kaligtasan na yun. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Totoo po yan. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Baka po kasi iniisip natin na mapupunta tayo sa kaharian ng Diyos sa paggawa ng mabuti. Meron pong mabubuting gawa na wala pong kabuluhan sa Diyos. Ito yung mga pansariling gawa o yung mga gawang pansarili na nabasahin ko po sa Tito chapter 3 verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaawaan o sa habag ay kanyang iniligtas tayo. Ito yung mga gawang pansarili na wala lang sa Panginoon. Kasi kahit kasi hiwalay ka sa Panginoon, pwede ka pa rin namang gumawa ng mabuti eh. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Sabi ng Panginoon din, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kaya kahit gawa ka ng gawa para sa tao, ay wala lang yun sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kaya kahit gumawa ka ng kabutihan sa mga tao, kung hiwalay ka naman sa Panginoon, wala lang yun sa Panginoon. Marahil ay makakatulong yung paggawa mo ng mabuti sa ibang tao, makakabuti para sa kanila, pero sa Panginoon, wala lang yun. Kasi nga, hiwalay ka. Ngayon, anong maipagmamalaki natin kung kasama natin ang Diyos, tapos tayo ay gumagawa ng mabuti? Ulitin ko po yung sabi ng Panginoon sa John 15:5, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya hindi sa pamamagitan ng gawa upang sino man ay huwag magmapuri. Anong may pagmamalaki natin kung kasama natin ng Diyos sa paggawa ng mabuti? Wala. Kasi kaya tayo nakakagawa ngayon ng mabubuting gawa ay dahil sa tulong ng Panginoon. Dahil sa biyaya ng Diyos. Madalas po natin niyang binabanggit. So, hindi ba talaga kailangan ng gawa sa kaligtasan? Yung kaligtasan na ating tinanggap
yung binasa ko po sa Colossus 1:12, o pwede nyo pong idagdag yung Ephesians 2:1, ay mula doon sa kadiliman ay inilipat tayo sa kaliwanagan mula nung sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ngayong hindi ka pa naman binabawian ng buhay, meron kang pagkakataon na mabuhay pa, kinakailangan po nating gumawa. Kasi minsan binabasa natin ang familiar po kasi ang Ephesians 2 verse 8 and 9, pero hindi po natin naisasama ang verse 10 na okay na sa atin na hindi sa pamamagitan ng gawa kaya kung hindi mo na kailangan gumawa ng mabuti. Mali po yun. Kasi sabi sa verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ito na yung gawa na kasama natin ang Panginoon. At alam niyo po, maiwawala natin yung pag-asa natin sa kaligtasan kung hindi tayo magtutuloy-tuloy. Pagkatapos mo bang sumampalataya sa Panginoon, ibig sabihin pwede mo nang gawin balik uli sa dati na pwede mong gawin uli ang gusto mong gawin. Kasi nga hindi mo na kinakailangan ng gawa Hindi po. Pwede nating maiwala yung kaligtasan na ating tinanggap kung tayo ay tatalikod. Marami pong talata sa Biblia magpapatunay na yung kaligtasan ay pwede ring bawiin ng Panginoon. Brother, ang Panginoon ba ay bigay-bawi sa kaligtasan? Ang Panginoon tapat at walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pero kung ikaw ay tatalikod sa Diyos, tatalikuran ka rin niya. Ibig bang sabihin, hindi tapat ang Diyos? Tapat pa rin ang Diyos. Tayo lang naman kasi yung sumusuway Sa Hebrew, isang talata na magpapatunay sa sinasabi ko po. Chapter 6, verse 4 to 6. Hebrews chapter 6, verse 4. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka, sa verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito po matindi. Sabi po sa verse 4, naliwanagan na yung kanilang pag-iisip. Naranasan na nila yung biyaya ng Diyos. At yung Espiritu ng Panginoon ay tinanggap na nila. Nakalasap ng mabubuting salita at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. At saka nahiwalay. Tapos kung iisipin pa nilang tumalikod, alam niyo po, nung tinanggap natin ang kaligtasan, nung ginawa tayong mga anak niya, patunay na tayo yung mga ligtas. Kasi ang banal na Espiritu po ang ang tatak natin sa kaligtasan. Pero pwedeng umalis yung Espiritu ng Diyos sa atin kung tatalikod tayo. Meron pong talata yan pero kayo na lang po magbasa sa Awit 51 verse 10 to 11. Balik po ako dun sa sinasabi ko.
Ito yung naliwanagan na yung kanilang pag-iisip, nasa kanila na yung Espiritu ng Diyos. Saka iisipin pang tumalikod, mahihiwalay pa. Pwede po yun kasi mula nung tumanggap tayo sa Panginoon Jesus, hindi naman inalis sa atin yung ating free will. Meron pa rin tayong choice. Pero yung na tayo na sumasampalataya, yung choice natin isinusuko natin sa Panginoon. Ang choice natin ay hindi na yung ating sarili. No? Dinidisiplina natin yung ating sarili para ang masunod yung kalooban ng Diyos. Ito pong aklat yung binasa natin sa Efeso, sulat ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. Meron din pong sulat si Juan, si John, na tinatawag din na The Beloved, para sa Church of Ephesians. Kapahayagan po sa kanya sa Revelation chapter 2, verse 1 hanggang 5. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi na ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandelerong ginto. 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis, at hindi mo matiis ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol, at sila'y hindi gayon, at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Sa 3, at may pagtitiis ka, at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. 4. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. Sa 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan, maliban na magsisi ka. Yung concern ng Panginoon sa Church of Ephesians ay yung mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. No, ito ay nanlamig sa kanilang pananampalataya. Kaya kailangan po nating magtuloy-tuloy. Kailangan nating magtapat sa Panginoon sa ating pananampalataya. Kaya basahin ko po uli yung verse 10 ng Ephesians chapter 2. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Ang mabubuting gawa, yun po yung aral ni Kristo na dapat nating sundin, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. No? So wag nating isasantabi yung paggawa ng mabuti. Kinakailangan po yun kasi hindi pa naman tayo kinukuha ng Panginoon. Oo, sa biyaya ng Diyos naligtas tayo. But you need to work out your salvation. Hindi ibig sabihin na tinanggap mo ang Panginoon magpapatuloy ka na uli sa kasalanan. Hindi, mamumuhay ka naman ngayon ayon sa katwiran ng Diyos. Yun yung mabubuting gawa na para sa Diyos. Kaya, purihin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama namin, maraming salamat po sa inyong kapahayagan. Dalangin ko po, kung malabo man, Lord, dalangin ko po ang banal na Espiritu ang magbigay ng kaliwanagan sa aming isipan, ang magpaunawa, Panginoon, sa amin, sa aming paksa ngayong umagang ito. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, nalalaman namin, Panginoon, na mayroong paghuhukom at lahat kami ay haharap sa inyo at hahatulan nyo kami ayon sa aming mga gawa, masama man o mabuti.
Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na maging maingat sa aming pamumuhay at maging matyaga sa paggawa ng mabuti. Pagpalain niyo po ang aking mga kapatid, kayo po ang magbigay sa kanila ng kalakasan, protection, Panginoon, sa kanilang pamilya, protection para sa kanila. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy naming maranasan ang masagana ninyong biyaya sa araw na ito. At bigyan nyo kami, Panginoon. Tulungan nyo kami na mabuksan ang aming puso't isipan. Nang maging hangad namin ngayong araw na ito ay magawa namin kung ano yung gusto ninyong ipagawa sa amin. Kami po'y lumalapit, Panginoon, sa inyo. Nagpapakumbaba. Wala po kaming maipagmamalaki. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na aming tananggap, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At ngayon ay hinuhubog ninyo, Panginoon, para maging kawangis, Panginoong Jesus. Salamat po, Ama, sa inyo pong lahat ng papuri. Kayo ang patuloy na makilala, maparangalan, madakila. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless po sa inyong lahat.